is up? What is up mga idol? Good afternoon, good day sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At for today's video mga idol, samahan nyo ako sa aking for today's video vlog. At on the way tayo papunta sa ating workplace. At kung mapapansin nyo ngayon, naka-gloves po si Agent 27 Rider. Parang tanga lang ba? Hindi naman mga lods. Ginamit ko lang tong gloves natin gawa ng nababakbak na siya. Nasisira yung gloves. At hindi napapakinabangan. So ginamit natin ngayon for today's video. Para kahit papano ma-enjoy natin yung use. Wait lang at kakaliwa tayo. Para ma-maximize natin at magamit natin. Hindi masayang tong gloves natin na to. So ngayon itong video natin is for kumbaga awareness and katuwaan lang. So ipapakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng kalye sa panahon ngayon. Wala nang pandemic, pre-pandemic na ang Maynila. So 2024 na tayo. So ganito. Date pala natin mga idol. Ang date natin ngayon is February 19 na 2024, Monday. So at time check tayo. Time check natin is 5:30 past na. So magpa 5:40 na mga idol. So yan. Medyo congested na yung traffic dito sa ating dinadaanan dito sa may Santa Ana papuntang Makati. So ito yung ruta natin ngayon na napili. So, pwede naman tayo mag-iba ng ruta pero ito yung ruta natin na napili ngayon. So ito, nandito na tayo sa Santa Ana Palengke agad. So congested na talaga dito. Hinay-hinay lang. So ride safe kapwa ko mga riders and mga motorista na sabay natin. Ride safe po sa ating lahat. Sana ba gabayan tayo. Oops, yun oh. Bigayan lang, bigayan. So sa kalsada huwag tayo masyadong mainitin ng ulo. Bigayan lang. Kung kaya mong mag-give way sa isang motorista is mas maganda yung ikaw na lang yung magbigay para mabilis tayo, mabilis yung biyahe natin. So ganito yung sitwasyon natin ngayon mga lods. So sa ngayon sa mga oras na to magko-quarter to 6 PM na pero mataas pa rin yung araw. Tingnan nyo mga idol mataas pa rin yung sikat ng araw natin, si haring araw. Yan na, nakakasilaw pa rin. Ngayon kasi February ay hanggang February lang siguro to. December hanggang February. Mahaba yung dilim, takip silim dito sa atin sa Pilipinas. Kasi sa umaga past 6 AM na medyo madilim-dilim pa rin. So ngayon medyo mahaba-haba yung paglubog ng yung paglubog ng araw is ganun din, medyo delay din siya kasi nga gawa ng mahaba yung gabi sa umaga, madilim pa rin ang mga 6 AM. So nandito na tayo mga lods. Dito sa may Paco dito tayo kakaliwa, kaso nga lang no left side. Masyadong malakas ang hatak ng rev natin, revolution pagka naka gloves tayo. Hindi na tayo sanay kasi dumidikit to sa hand grip ng motor. Kahit konting pihit lang dumidikit siya. Hindi tulad nung nakakamay ka lang, hindi siya madikit, madulas. Ito madikit, konting rev
So yun yung kagandahan nito pagka naka gloves kayong nagmumotor. So malaking pagkakaiba, malayo yung kumbaga dumidikit yung goma ng ano natin, gloves. Dito tayo, diba? Counting pihit lang natin. So ganito yung sitwasyon dito. Itong kalye na to is Teheron, Makati na to. Boundary ng Santa Ana at Makati, Teheron Street. So okay pa naman yung bars natin. So bukas na lang siguro tayo magpapagasolina. Didiretso na lang tayo kasi ngayon is toxic na. Tingnan natin. Toxic, it means busy. Term ng busy sa akin, toxic. So tingnan natin. So yun nga, toxic na yung gasoline station. So bukas na lang tayo. 3 bars pa naman tayo. Check natin. Oh, mataas na nga. Mataas na sa Petron. Nagtaas na naman kasi ngayon ang gasolina at diesel, almost 90 centavos to 1 peso ang tinaas na naman ngayon. So every week tumataas yung crudo at gasolina. So ganon, medyo magastos pagka dagdag ano yun eh, expenses yung pagtaas ng gasolina, lalong lalo na sa mga public utility vehicle, mga jeep. Dagdag ano yun, bawas sa kita nila. Sa mga private naman wala namang problema yan kasi ang mga private vehicle is can afford, kaya nilang i-afford yan kasi nakapurchase naman sila ng sasakyan. So kung wala kang pera, hindi ka talaga makakabili ng sasakyan. So automatic, pag kaya mong bumili ng sasakyan, kaya mo ring pagasan at pa-maintenancean. Yun, lagi kang may lagi kang budget. So hindi ka na makakabili ng sasakyan kung wala kang pera. Traffic. So ito Pure Gold Makati Teheron. So dito na Subel Roa Street kanan, tas Delpan dito sa kaliwang street is Delpan Street yan. So itong ano na to, intersection na to is Teheron na tong dito sa pinanggalingan natin. Papunta tayo ng Rizal Avenue, Makati, JP Rizal for short, JP Rizal. So astig ng Jordan ni Kuya, oh. Ganda. Haba. Diba? Almost ilang minutes tayo? Almost 3 minutes na tayo. Ang tagal, diba? Let's go. Ang haba.
dito is congested din. So pag nadagawi kayo dito, JP Rizal, kahabaan ng JP Rizal is grabe dito, masikip ang kalye. Buti ngayon hindi pa masyado, pero masikip dito sa totoo lang. Dito tayo, na right side na tayo dito, one way yan, right side na tayo dito. So let's go. Tapos kanan tayo dito. Yun, ang lakas ng grip. Mas malakas yung grip, mas malakas yung rev natin. Kasi dumidikit talaga tong goma ng gloves natin. So walang traffic light, dead yung traffic light. So dito kanya-kanyang bigayan lang sa kalsada. At doble ingat, sabayan ng dobling ingat, tripling ingat sa kalye, para hindi tayo pare-parehong maabala. Ang cute ng aso, Shih Tzu. Diba? Ang galing nito. Marunong tumawid sa pedestrian yung aso. Tututut. Let's go. Let's go. Tututut. Let's go. So siya nga pala mga lods, may napanood akong Reels ba yun sa Facebook? Reels nga. So yun nga, nagtunggal yung e-bike na 10,000, may ganun pala, 10,000 watts na baterya, lithium siguro yun, 10,000 watts na baterya, laban dun sa setup kargadong rider na Raider 150. Pinanood ko. So yun, honestly hindi talaga maka-forma yung Raider 150 habang siya change gear, nagkakambyo, nagpapataas ng gear. Wala na, naiwanan na siya ng siguro nasabi nating 7 poste, 10 poste ang kinain niyang alikabok dun sa may e-bike na 10,000. Biruin yun mga lods, 10,000 watts 10,000 watts na lithium battery ba yun? So grabe yung lakas ng kuryente nun. So iwan talaga, kumain ng maraming alikabok yung Raider 150 na yun, na may setup, tapos may nakalagay pang ethanol, kung saka anong nilalagay nilang pampabilis. Wala pa rin talaga. Wala pa siyang laban, wala siyang binatbat dun sa e-bike na 10,000. So ganun pala kalakas ang baterya ang mga e-bike, electric vehicle. So ang kasi nila, ang speed kasi ng mga yan nagbabase sa lakas ng kuryente, ng baterya nila ng e-bike. So 10,000 watts, napakatulin, grabe. Ang malupit doon, rekta na talaga yun. Yun na yun, pagka revolution niya
pagka-revolution niya nung e-bike niya, tuloy yun na yung speed niya talaga. So parang lumilipad yun. So nakakatakot din. Ang masaklap nun, mga lods, ang disadvantage yun, walang license. Ang e-bike kasi wala silang safety precautions, wala silang batas na sinusunod, wala silang helmet, wala silang license. So kahit mag-violate sila sa kalye, kahit mag-violation ang mga naka-e-bike, kahit wala silang helmet o swerving counterflow, ganyan yung ano nila, is labas sila sa batas, kasi wala pang batas ngayon sa mga electronic bike na yan. Wala pang batas talaga na pinasa para sila ay mabigyan ng guidelines. Ganito na, ganito na yung kalala ng traffic pag dito kayo sa Makati. So Monday ngayon, Monday. Time check 5:43 PM na. (5:43 PM). Nandito na tayo sa may Makati Avenue, Makati City. Kaliwa tayo. Siksikan na, congested na dito sa may Makati. Oh, swak na swak yung handling. Ito yung the best, isa sa pinaka the best na nahawakan nating motor, itong EDV 160. So napakaganda ng itong handling niya, napakalambot. So hindi siya ganun kahirap dalin tong EDV 160 na to. Napakagaan talaga. Ito yung pinaka the best na isang nahawakan nating motor, lalong lalo na sa city driving, lalong lalo na dito sa city driving, the best. Stop. Daily commuter galing sa trabaho, ganyan yung danas, hindi na danas lagi traffic, almost always traffic. So yun, wala namang nakapaskil yun na no right turn when the light is red. Wala namang ganun. So okay lang, pinayagan tayo. Malala na oh, traffic na malala. So advantage tayo na nakamotor
ganito, nakakasingit tayo, sisingit-singit lang tayo, ganun lang. So ganun, hindi rin tayo makasingit dyan. Doon tayo, dito tayo sa may masingitan. Syempre pag doon sa may pag dito hindi tayo kasya tayo talaga. Up. Let's go. Mapa 086 mapa. So yung mapa is traffic enforcer yan dito sa Makati City, yung mga nakadilaw na yan. So sila yung sila yung nag-handle ng traffic dito. Yun lang, nakasagi tayo ng side mirror. So humingi naman tayo ng pasensya. Ang haba kasi ng stem na ng mga stock. Yun lang yung problema. Itong stem mahaba. Na green na. Let's go. Yeah. So singit tayong mga nakamotor. Stuck tayo. Kaliwa. Yun, di ba? Kaliwa, tapos bigla tayong kakanan. Sige lads, thank you. So, yun, mga bait ni Idol Ito tayo. Okay, stop tayo dito. So yun mga lods, ipapanood ko sa inyo dito sa may screen yung laban ng e-bike versus Raider 150. So makikita nyo dito sa screen, tingnan nyo na lang. At malapit na tayo sa destination natin uli. Panoorin nyo muna. Listen, look, and listen, and learn. Okay, so para alam mo na lahat, ang e-bike na yan ay merong 10,000 watts. And yung 10,000 watts na yan is kaya na mag-power up ng isang buong building. O kaya ay ng isang maliit na subdivision. Ganun ka Sa destination kaya natin. mamalitin yan. Kaliwa. So pagbigyan stop. So yun mga sa dito ko muna puputulin yung maiksi nating video for today. So kita-kits na lang ulit tayo sa susunod nating video mga idol.
So dito ko muna puputulin ang ating video for today's video. Malapit na tayo sa destination natin. Peace out.